No po, ang title po ng ituturo ko ngayong araw na to, A Gift Wrapped in Rags. No po, isang regalo na binalot sa basahan. No po, so basahin po natin ang context po natin ngayong hapon na yan. At ang gift na yan, nilagyan ko po yan ng acronym na mamaya po ay mapag-aaralan natin na ang salita ng Diyos patuloy. Ano ho? So basahin natin yan. Luke 2:12. Basahin po natin. Go! Sabi po, no, this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. Ano po? Siguro marahil po nagtataka kayo, bakit syempre in that context, sabi po diyan, sinabi ni Luke, dito nyo makikita ang sinyales na merong ipinanganak sa sabsaban na nakabalot, nung ginamit. Kasi nung araw na yon, alam po natin yung story, dahil sa prophecy, natakot si King Herod at ang gusto niya ipapatay lahat ng mga bata 2 years old and below. Dahil sa takot nila, they needed to escape. Tapos dahil lahat ng inn ay puno, walang tumanggap din sa kanila. Ang sakit naman nun. Ang dami-dami nilang kamag-anak, walang tumanggap. Di nyo po ba yun na-realize? Take note po, napakayaman na lahi ni Joseph dahil galing sila pareho sa angkan ni David. But I assume during that time, dahil alam nila na yung pagkakabuntis ni Mary, it was an immaculate, it was a miracle pregnancy, pati sila natatakot sa buhay nila. Kasi imposible naman na walang pwedeng tumanggap sa kanila. Nakaka-relate po kayo. Minsan may inaasahan kayong tutulong na kamag-anak, pero sila yung magsasara ng pintuan sa inyo. Ouch! No po? So, kung minsan po ganun ang sitwasyon, pero nonetheless po, to make the story short, hanap sila ng hanap ng kalalagyan nila, pero walang nagbukas. So until, syempre, pag due date na ng mga babae, kahit po pigilan mo yan, talagang lalabas. Di mo nga alam kung saan. Sabi ko nga, paano kaya nanganak si Mary, no? Naalangan naman, kalmadong-kalmado pa rin yun. Take note po, ang nilakad nila, hindi dito hanggang Gar. Malayo-layo po. Dahil naghanap sila ng talagang matutuluyan, ng tahimik. At unfortunately po, during that time, ang meron lang silang nakita ay isang sabsaban, manger. No po? Tignan po natin yan. First point, G stands for God gave His best gift. Like that illustration kanina, maraming mga tao, we are wanting for gifts that we are familiar with. Pero kung minsan, ang Diyos maraming itinatalagang regalo na kahit hindi tayo familiar, ay best. Kaya nga po, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Sabi pa nga sa ibang translation, I know the best plans I have for you. No po? So, tignan po natin. When Jesus entered this world, He was not wrapped in silk or laid in a gold cradle. Kung tutuusin po, doon sa langit na kanyang iniwan, ay yung trono niya po, ang sabi po sa Revelation, ang lalakaran daw po natin doon, streets of gold. Hindi ka na mamamakyaw ng Saudi gold, dahil doon, punong-puno ka ng gold. Doon sinasamba siya na ang mga cherubim sabi, Holy, 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 holy is the Lord Almighty. And then yet, tayo nga na magulang dito sa lupa, hindi mo minsan matiis na yung anak mo, ano na yung sabi nila, yung mga pinapananganakan were yung mga women na nag-give birth doon sa Maynila, pagka hindi nila afford ang private hospital. Sabi, doon ka na lang, kasi mura. Basta yun na yun. Pero tignan niyo po si Jesus.
Tignan niyo siya, hindi siya ipinanganak na nakabalot sa ginto, nor yung kanyang kuna, yung cradle niya. No! No! Ang nangyari po dito, si Jesus, who is the King of Kings, was wrapped in rags. And that rags po, he was wrapped in dirty, stained pieces of cloth. Yung alam niyo po, yung ginagamit na yung sako, yung parang magaspang, yung brown. No? Sabi ko nga nung araw, sabi nila ginagamit daw yun na pang sa babae. Gaspang no na! O lampin ng baby, magra-rashes ka doon. Pero tignan mo siya. Sabi yung baby na, siyempre natural birth po yun. Dahil nung araw, wala pa naman pong painless. At saka anyhow po, kahit painless, may pain pa rin afterwards. No? So kaya po sabi niya, the smell of hay, yung mga tuyong damo, no? Yung manure, yung dumi ng hayop na paligid, ang galing ng scented ni God nung araw na yon. Nung araw po na yon, walang uso-usong rituals, Joe Malone. Wala po, amoy dumi. Yung kanya pong sabsaban, hindi mabango. Amoy hayop. Animals. Pero tiniis lahat yun ng Diyos dahil yung best gift niya, hindi niya in-spare sa'yo. Because He is a generous God. He is loving us extravagantly. Hindi siya El Chipo ang binibigay ng Diyos. Kahit worth ang exchange gift natin ay 10, ang ibibigay sa'yo ng Diyos worth 1 million. Kaya po sabi dito sa John 3:16, for God so loved, gusto ko tong amplified version, for God so greatly loved. Tandaan mo po, ang sabi, hindi lang sinabi for God so loved, sabi greatly. Ibig sabihin, patay na patay na patay na patay na patay sa'yo ang Diyos. In love sa'yo ang Diyos. Kaya paano ka magkakaroon ng awa sa sarili mo na you are not loved? Sabi po dito, for God so greatly loved and dearly prized the world. Pag sinabi pong prize, ni-reward. Binigyan ng malaking reward. No po, that He even gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in and trust, di lamang po nag-believe, but naniwala. Para po bang isang upuan, hindi mo lang siya pinaniniwalaan na kaya kanyang buhatin anuman ang kilo mo, kundi inupuan mo. Inilipat mo yung iyong pagtitiwala at kukuya-kuyakoy ka pa, chill na chill ka. Kasi alam mo, kaya kanyang dalhin. No po? Kaya sabi dito, only begotten Son and shall not perish, but have eternal life. Kaya kung dito sa lupa, wala kang forever, sa langit meron kang forever dahil si Jesus lang ang tunay na forever. Sabi po dito, ang prayer ko, ngayong pong Pasko, hindi lamang po tayo mabisi sa mga parlor games, sa mga programs. Huwag tayong magkaroon ng maraming yung sakit na yung pagsumusuka, nahihilo. Alam niyo po yung sakit na yon? Kasi pag nagkakaroon ng hangover, vertigo. I pray wala na po dito sa GCC yon. Yung may nagkakaroon ng mga vertigo. No po? Wala na po yun dito. Sana po makita natin, Lord, itong kaisa-isang buhay na binigay mo sa akin, tiniis mo nga. Bakit po ganon ang pagkapanganak ni Kristo? Dahil po nung araw, pagka pinanganak ka sa
like in a form of slave, you are forever slave. Kunwari po, nanay mo, tatay mo, katulong sila hanggang descendants nila. Kaultimo yung apo sa kalingkinan o sa toes, no po, ay magiging slaves. Si Jesus po, dito po papasok yung number 2 na point na I, no po, na ang sabi po, it is indescribable. Hindi mo masukat, hindi mo malirip, hindi mo mapaliwanag, no? Infallible. Hindi isang pagkakamali, hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Hindi ka kailanman. Hindi natin kasalanan kung ano ang ating nakaraan. Pero hindi nagkamali ang Diyos sa buhay na meron tayo ngayon. That is infallible. Yan po ang ibig sabihin, an impartial gift. Dahil po nung araw as I mentioned, kung pinanganak ka, nakatulong, ang lahat na magiging salinlahi mo, katulong. Pero nung time na yon, binrake ni Jesus ang tradition na meaning the Savior has come hindi lamang para sa mayayaman o kilala sa authority nung lugar, nung during ng time na yon, kundi even to the poorest ay merong karapatan para magkaroon ng regalo ng kaligtasan. That is the infallible gift of the Lord. That is the indescribable gift na kahit hindi ka karapat, dapat tayo, binahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya nga ang sabi dyan sa John 15:9, pakibasa nga po. Sabi po ni Jesus, as the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. Para lamang po maibigay natin yung pag-ibig na yon, kailangan manatili tayo sa source. Pag wala tayo sa source, matutuyuan tayo. Why? Because life is draining. Di ba nakakapagod minsan magmahal, umunawa? Gusto niyo po ba yon? Yung pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod. Di ba? Pero normally, isang pribilehiyo ang magmahal. Kasi kung sino minsan yung nagmamahal, yun ang lalong pinagpapala. Sabi po dito, Jesus wraps himself in broken people. Kagaya mo, kagaya ko. Tignan niyo po, bakit nung panahon na yon yung star? Dahil walang nakikinig na meron mga di kalidad ang mga suot. Sabi sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born, on his shoulder government will be established, and he will be called the Prince of Peace, the Wonderful Counselor. Walang naniniwala. Pero anong ginawa? Sige, ayaw niyong maniwala. May 3 magi na nagsisik sa Panginoon na kahit anumang distansya, gaano man kalayo, sinundan nila dahil ganun ang brokenness, uhaw, gutom, kagaya ng mga shepherd na kahit araw na yon na mabaho, nananatili sila doon sa dumi. Pero nung nabalot yung sabsaba ng kaluwalhatian ng Diyos, pati sila nagkaroon ng matinding pagsamba at matinding delight sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya si Jesus po, even si Jesus, ay nirarap niya ang sarili niya sa mga broken people. Sabi po sa 2 Corinthians, 8:9, sabi po dito sa word na to, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Di ba po napakagandang regalo yon? Hindi mo masukat na kunwari po, ipaparansam ka ng Panginoon, may tumawag. Sabi, si Annie kinidnap.
Sabi, magkano ang ransom? 10 milyon. Hindi, iyon na lang. 10 milyon? Tapos may tumawag na namang isa. Ay, si Jing kinidnap. Magkano ang ransom? 5 mil na lang. Tapos may tumawag na naman. No? Sabi, ay, si Glo, kinidnap. Magkano ang inihingi? 1K na lang. Tapos may tumawag na naman. Sabi, oh, si Wenny kinidnap. Magkano? 1 franc daw. Wala akong sinabi. 1 franc. Tapos may tumawag na naman. Oh, si Lani kinidnap. Magkano? Libre daw. Giveaway. Tapos may tumawag na naman. Sabi, oh, si Shaina kinidnap. Magkano? Sabi siguro ni Sister Judith, magkano? Magkano? 2 hektaryang lupa. Tapos sinabi na naman, ay, si Levi kinidnap. Magkano? Sabi ni Ate Nu. Pwede ba palit tatay? Sabi, no? Sabi ni Ate Nu, palit tatay na lang. Okay lang. Tapos may tumawag na naman. Sabi, oh, si King Ho, kinidnap. Magkano? Bigas na lang. Tapos may tumawag na naman. Oh, si Jake kinidnap. Magkano? Sabi nila, Brother Rani, oh, magkano? Sir, my son is kidnapped. Sir, please, sir. Tapos may tumawag naman. Ay, si Arwan kinidnap. Magkano? Sabi nila, AJ, siguro no, magkano? Sige, kahit kaluluwa ko, balon-balunan ko, lahat ibibigay kay balik mo lang anak ko. Tapos mamaya may tumawag na naman. Sabi, Jasmine, si Rani kinidnap. Sabi ni Jasmine, yeah! Tapos mamaya may tumawag na naman. Si Pastora kinidnap. Magkano? Magkano? Tatawa-tawa tayo, pero alam nyo, ganyan ang ginawa ni Jesus. Sa indescribable, infallible, indescribable, impartial, regardless of our status sa mundong ito. Wala ka man pera o wala, pogi ka man o hindi, may ngipin ka man o wala, may buhok ka man o wala, payat ka man o malaki. Binirigalo ng Diyos ang sarili niya para sa'yo. Alam mo ba yung sabi nung isa, naglagay ng prayer box? Sabi niya, Brad, may prayer request ako. Ano? Ang prayer ko, bigyan ako ni Lord ng matabang babae. Bakit? Kasi sila yung matafat.
Sila yung, pati, sila yung fatty, magmahal, lubos-lubos. Oo, kaya huwag kayong kukuha ng mga payat. Alam na this. Oh, hapis yan, hapis. Balik tayo sa lesson. He steps right into the mess of our lives and calls it home. Again, regardless kung meron tayong pera o wala, hindi nga natin kayang tumbusin ang ating sarili. Kaya nga kunwari, kung may tatawag kay Ate No, sabihin si Levi, kinidnap. Magkano? 20 million. O, palit asawa na lang. Palit tatay na lang. Kasi minsan wala tayong maibigay. Ganon din sa Panginoon. He stepped. Ang Diyos pinasok niya yung mess ng buhay natin at ginawa niya ang buhay natin as His dwelling place. Hindi ba napakagandang regalo nun? Tapos ang sabi po, no, even we are too stained or too far gone. Remember that Jesus' first blanket was made of filthy rags. Kaya nga po filthy rags yung ginamit kay Jesus dahil alam ni Jesus na ang kanyang road to our salvation will be so filthy and so damaged as well. Dahil alam ng Diyos na messy talaga eh. He was never been afraid of dirt, failure, or pain. Tandaan po natin, mga magulang ko't kapatid, we can never win our spiritual battles if we will remain bound. Kaya nga po ang pangalawang utos, love others as you love yourself. Once you are set free, you can set free others as well. No po, tapos kaya po doon, tandaan po natin, sa period po na parang ang messy ng lahat, ang Diyos po even, yung timing na yung ginagamit niya para ma-develop yung faith. At doon po, sa between ng expectation, kagaya nung illustration ko kanina kay Kuya Rudy, ang expectation niya to get po kung ano yung known sa kanya. Pero doon po in between sa gap na yon, ang Diyos dinidevelop yung unsukatable. Yung sabi niya po, I have come to give yung life in abundance. But the enemy comes to steal, kill, and destroy. Sumunod po, ang sabi, He comes to the lowest places because that is where His glory shines the brightest. Alam niyo po, itong ilaw na to, wala tong effect pag sabay-sabay. Pero pag ito po madilim na madilim, at kahit iisa lang yung nasa gitna, napakahalaga po niyan. Kagaya po ng buhay ko, buhay mo. Sa gitna ng madilim na mundo, na kung saan may despair, kung minsan walang pag-asa, ay ganun ang impact na meron ka. Sabi po sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. He is still found where the dirty rags cling to His presence. The ones who say, I was lost, but now I am found. Ang bawat isa po sa atin dito, minsan tayong naligaw. Baka yung iba naliligaw pa. Yung iba naman ho, baka nagwa-wonder na. No po, kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, hoy, gising! Alam niyo po ba, no po, people do not need another sermon. Di ba po, maraming aral, maraming ganyan ka na naman, hindi ka na naman nagbago, pero hindi tayo nabago. Ang tinitignan po ng mga tao, yung story mo na may full honesty. Yung scars na gumaling at yung pag-asa na dala-dala mo
sa pamamagitan ng regalong binigay sa iyo ng Diyos. No po? So He took our mess and made it our message. Kaya nga po, never underestimate the power of your story. Ano man ang background mo, ano man ang nakaraan mo, ano man ang pinag-aralan mo, still po, indescribable ka sa Panginoon. Di ka ba nagtataka, walang kasamang fingerprints, wala kang katulad? Kasi isa-isa ka. Kaya wag mo nang ipagalaw kung anong meron sa'yo. Wag ka nang pumunta ng Thailand. Pagpunta mo sa langit, di ka makikilala. Okay? Pabayaan mo na. You are fearfully and wonderfully made by God. Okay? Tandaan po natin, yung ating mga messes, yung ating mga pains, yung the way we recover, yung freedom na yan, even our failures, para po yung binalot kay Jesus, di ba po yung rags na yon, parang walang silbi. No po? Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, ang Diyos po, pinili niya ang mga weak to shame the strong. Kaya sabi mo sa katabi mo, malaki pag-asa mo. Malaki pag-asa mo, besh. Okay? Okay? 3, filthy but precious and costly. F, no po? Filthy but precious and costly. Tignan mo, bilangin mo, sa Pilipinas, magkano mag-donate ng kidney? 100,000 lang? Dalawa. Di 200. O, pag may discount daw, 175 lang. Pambira. Magkano pa transplant ng puso? Milyones yun, depende pa, di ba? Magkano pa transplant ng mata? Magkano pa transplant ng buhok? Magkano magpapustiso? Oy, mura. Pag dito sa Geneva, mahal. Isang ngipin, magpapakrown, 11,000. Ba't nyo alam, Pastora? Kasi tinignan eh. Depende kung saan. Pag doon sa Tiangge, piliin ang kaya. Okay? No po? Filthy. Hindi po ba tayo nagtataka kahit gaano ang ligo natin, nagkakaroon ka ng libag? Dahil sa alikabok tayo nanggaling, sa alikabok din tayo mag-e-end. From the dirt we came, from the dirt we will end. Sabi po dito, but we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. Isaiah 64:6. Tingnan po natin, akala natin, sabi mo, oy, Pastora, wala akong patotoo, kasi wala naman po akong ganong nakaraan. Come on! It's not about the dark past. Dahil kahit gaano tayo katino, sa harapan ng Diyos, basahan lamang. Kaya nga po, we are just saved by His grace. And that grace is called God's riches at Christ's expense. Sabi po dito, our painful and challenging seasons are God's foundation work in our lives. Marahil nagtataka tayo, bakit ganon? Magpapasko, pero bakit parang hindi ka masaya? Ako lamang ba yun? Di ba parang may void? Bakit? Kasi kahit kailanman, kung hindi si Jesus ang maluluklok dyan, hindi mapupunuan. Kahit anong ilagay mong regalo, kahit bigyan ka ni Sir ng 1,000, tignan mo, ngingiti ka lang, thank you, Sir. Pero pagkatapos, parang may void. Kasi parang nasanay ka na, taon-taon binibigyan ka ng 1,000 eh.
No? Pero tignan po natin, pag dumaraan man tayo ngayong Kapaskuhan ng trials, no po, o isolations, or even oppositions, ano po, ang Diyos po, tinatawag tayo to a greater calling to see that precious gift ay wag mong isawalang bahala. Di ba parang pag binigyan ka for the first time ng Rolex, masaya ka. Pero anong gagawin mo? Itatago mo lang ng itatago. Anong use? Kaya sabi nung mag-asawa, sabi, Han, sa Pasko bibigyan kita ng relo. Talaga, bakit? Kasi sinira mo ang relo ko. Bakit? Kasi simula nang maging mag-asawa tayo, nasira mo ang oras ko dahil tumigil dahil sa'yo. Yun, no? Kaya sabi no po, kahit God uses the lows to prepare us for the highs, paano ka gagamitin ng Panginoon ngayong Kapaskuhan kung ang Pasko mo ay sumapit at hindi sasabit? Baligtad. Dapat ang Pasko mo sumapit at hindi sumabit. No po, yung pain na yan pong pinagdaanan natin lahat sa buhay. Kung i-reminish natin, alam niyo po, nung nasa GACMI lang kami, hindi kami nag-uusap ni Pastor June, pero iyak kami ng iyak. Nakita ko rin sina Pastor Paul, iyak sila ng iyak. Pero kay Pastor June, ang nagfa-flash yung bawat biyahe, no? Yung proteksyon ng Diyos, na minsan dadatnan mo 2, 3. Yung huli nga namin punta, no, dahil tumatakbo ko doon sa cardiologist para hindi ako late, tumunog yung dito sa likod, sa hamstring ng aking binti. Tapos sabi ni Pastor, magme-mission daw kami sa Milan dahil ipiprepare ang anniversary. Sabi ko, Lord, sige po, hindi pa naman, kaya pa naman itapak, sige. Tapos si Pastor nakalimutan sabihin sa akin, 4th floor, walang hagdanan. Kaya nung nandoon sa anniversary, luha ako ng luha. Sabi ko kay Pastor, hindi ko alam kung paano ko itatapak yung legs ko. Kasi 4th floor. Imagine mo, ang sakit-sakit na nga. Tapos gusto na nila ako itulak na ganon. Sabi ko, ihulog ko na lang kaya ang sarili ko dito. 4th floor. Pero yung mission na yun, napabalik-balik na sa minsan, gusto ko rin sabihin sa sarili ko, may pahinatnan pa ba to? Pero ang Diyos, dahil filthy, but costly and precious ang bawat isang tao doon sa Milan, nakita natin yung outcome ng pagsunod natin. Kaya wag mong titignan. Kaya sabi, totoo din yun. Don't judge the book by its cover. Diba? May mga fashion nga super mahal nung sapatos. Titignan mo, ang dumi-dumi. Pero pag bibilin mo, 600, 700. Hindi ako nagme-mention ng name. Kasi hindi ako nag-a-advertise. Pero tignan po natin, filthy but precious and costly. Jesus does not keep the gold and silver people who seem perfect. Hindi naghahanap ng Diyos ang perfect. Tignan niyo po, saan mo matatagpuan ang gold? Sa dumihan. Saan mo makikita ang diamonds? Sa quarry. Alikabukhan. Saan mo makikita ang perlas? Sa ilalim ng dagat na cause ng maraming shaking ng mga seaweeds. Kaya ganyan ka-valuable ang iyong buhay. Kaya huwag mong sasabihin, ako lang, ganito lang. No, hindi ka lang. Mahalaga ka, valuable ka, precious ka, costly ka, wala kang katulad sa harapan ng Diyos. He keeps the
and the stained ones. Kahit yung pira-piraso ka, kaya kang buuin ng Diyos. The enemy will try to convince you that you are filthy, that you are stained, that you are like shameful. That's what the enemy did to me before. Kathy, you are filthy. Tignan mo, buhay mo, wala na. Pero when I encountered and understood that precious and costly gift from the Lord, that He was born in that stable, wrapped in rags, that is called divine exchange. Kaya nga po may gesture sa Christmas ng exchange gift, na even yung regalo na yon na si Jesus na mas worthy kesa sa buhay na meron tayo. Pwede naman tayo hayaan ng Diyos mapahama ka. Kagaya nung sabi ko sa ransom, pwede hindi ka natubusin ng Diyos. Pero dahil sa yaman ng biyaya niya, sa compassion niya, hindi lang ikaw ang na hindi niya gusto mapahamak, kundi ang salinlahi mo, kaya kanya binili ng mahal. Sabi po, 1 Corinthians 1:27, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. Marami nga pinag-aralan. Marami nga may tama. Nasaan na sila? Kasi lahat sila magaling. Tignan mo yung mga Pharisees, inisip nila magagaling sila. They were scribed ng law. Alam nila ang Pentateuch. Alam nila, kabisado nila, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero hindi nila na-recognize na ang pinakamagandang regalo ng Diyos ay nasa harapan na nila. Kaya wag mong sasabihin, no read, no write lang ako. Nakapunta ka nga ng Switzerland eh. Na-issuean ka nga ng passport. Ay di ibig sabihin, nakakasulat ka. Hello? Kaya po titignan natin, the deeper the hurt, the greater the help God releases through you. Kaya nga po, the sins abound, grace abounds. Alam niyo po yung storya ni Peter. 'Di ba yung sabi niya, nagagalit yung isa kasi kinakabog niya yung dibdib niya dahil ang regalo lang niya sa Panginoon, ang offering niya ay penny. Pero yung isa, ang yabang niya, sabi niya, ito ang tithes ko, ginagawa ko, sinusunod. Sabi niya, Peter, assuming meron dalawa, yung isa ang utang niya ay 10 million at ang isa ang utang niya 100. Sa palagay mo, sino dapat ang mas maraming ipasalamat? Magulang ko't kapatid, hindi lang milyon ang binayad sa iyo ng Diyos. Umugat ka na dito sa Geneva. Nakuha mo na rin ang pamilya mo. Binigyan ka na rin ng trabaho. Nabigyan ka ng bahay. Pero hanggang ngayon, you are alive and kicking. Bakit? Dahil yon sa katapatan ng Diyos na kahit hindi man tayo karapat-dapat, tinanggap niya tayo ng buong buo. Para bang may isang hari na dumaraan at may pulubi. Sabi, kuhanin niyang pulubi na yan, pinalitan ng damit at ginawa ka rin tagapagmana. Ganon ang ginawa ni Jesus sa atin. Nakita lang tayong busbusin o yung greasy dyan sa daan. And then yet, pinalitan tayo ng kaanyuan. Pinagpala, iniligtas, ni-restore. At ginawa rin tayong tagapagmana. Hindi ka ba nagpapasalamat doon? Mga kabataan, yung regalo ng Diyos sa atin, huwag nating sayangin. Minsan lang tayo magiging kabataan. No po, yung pagkabata ka, nagmamadaling matanda. Tingnan mo si Zion, nagmamadali. Maglalagay na ng mga
eyelashes, magli-lipstick, magtatry ng magganon-ganon. Tapos pag matanda ka na, nagpupumilit kang maging bata. Ba't ganon? Ano ba talaga? No? Ano yung G? Ayun. G. G ka ba? Huwag mo ibalik. Ay! F. Ano po? Tignan natin dito. Sabi, what the world calls a filth and stain, God calls a testimony. Our filth and stain are proofs of His mercy. Your pain becomes the rope that lifts others up. That is why Jesus rescued us, not just to save us, but to send you back into the dark places with the light hope. Kaya nga madalas, kung saan tayo niligtas ng Diyos, doon din tayo ginagamit. Kagaya si Joseph was prideful. Moses was a murderer. Rahab was a prostitute. The Samaritan woman was divorced many times. Yet every one of them became a rescuer and a vessel of grace like you and me. God turns rags into royalty. He takes the ruin and makes them radiant. Tignan mo, kung ikukumpara mo ang sarili mo, like 20 years ago, ano kaya ang itsura ni Ate Helen? "30 years ago, ano kaya ang itsura ni Kuya Rudy? No? Lahat yan bakas. So do not waste your pain. Do not hide your scars. Tell your story and let your filth and stain become the proof of His love. Lastly, sabi po, T, tell about the true and timeless gift. Isaiah 52:7. How beautiful on the mountains are the feet of the messenger who brings good news, the good news of peace and salvation, the news that God of Israel reigns. Alam niyo po ba, bakit natin sinasabi na to make a major spiritual impact? Bakit po napatuloy natin tinatry na i-share? Di ba po pag Christmas, we say Christmas is all about love. Christmas is all about the gift. Christmas is all about giving joy. Christmas po is about ano po, dahil hindi nyo po alam, your testimony is the lifeline that pulls others from despair. Alam niyo po ba yon? Na yung testimony natin, pwedeng yan na lang ang lifeline para yung iba maligtas sa kanilang despair. Marahil yan na lang yung buhay na tinitignan nila para maalis sila sa hopelessness. Kaya I pray, sabi po sa Proverbs 8:19, my gifts are better than gold, even the purest gold. My wages better than sterling silver. Ano po ba ang wages? Kabayaran. Sabi po dito, mas matindi pa sa anumang sterling silver. Sterling silver is the best quality ng silver. Tupong Pasko na to, no po, share the greatest gift to others with thankfulness. I pray po, tupong Pasko na to, gamitin natin to, na meron tayong lamesa, gamitin natin yan ng lamesa na yon, that speaks of abundance of God. Yung mag-share tayo ng thoughts sa kinaupuan natin, gamitin natin ang ating mga upuan where we share the joy of the Lord. Kaya nga po, in His presence, ano ba yung eternal life? Ano ba yung regalo ng Diyos? Nasa lupa ka pa lang, kontento ka na. Wala ka man 1,000,000 prangko, wala ka man 100,000 na prangko, pero buong-buo ka. Daig na daig mo pa yung tao na merong tumama sa loto. Buong-buo ka, punong-puno ka ng joy, lagi ka nakangiti. Marami ng mga tao laging nakasibangot. Wala, di ba kaya nga ang greeting, Merry Christmas. Hindi sinabing Sadi Christmas.
No po? Kaya po tingnan natin, share the love of God instead of sadness or hate. Share of hope instead of discouragement. And share the forgiveness if others, even if others are undeserving. The power is not the size of our faith or the gift. The power is in the size of our God. Romans 6:23 po, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Those who pour out healing to others are often the ones who have first walked through their own darkness. Maliligtas mo yung iba, matutulungan mo silang makaalis sa dilim dahil ikaw, alam mo, hinugot ka din sa dilim ng Diyos. Our tears that God had turned into a testimony of His grace should be known for His glory. Yung mga patotoo na yan, huwag mong itago. Ako po kahit paulit-ulit na sabihin, why? Yes, I don't have the Father here on earth, but I gain my Heavenly Father who gave me my everything. Meron, alam niyo yung story nung auction ng isang very affluent o yung very rich man. Sabi niya, magkakaroon ng auction. Lahat ng tao kilala siya. Tapos nagdatingan ng marami dahil they know marami silang gamit. Ang unang inilabas sa auction, yung painting ng kanyang anak. Sabi, sinong may gusto? Bidding. 1, 2, 3. May sumagot doon. Pagdating ng 3, ako po. Sige, 100. Yun lang ang kaya niya. Tapos sabi nung nag-auction, the auction is over. Because whoever has the Son has everything. Lahat ng ari-arian niya napunta din. Whoever has Jesus has everything. Your obedience in His wills brings blessings, deliverance, breakthroughs you cannot imagine. Tumayo po tayong lahat. Okay lang po ba? Dahil ngayong Pasko, i-recommit po natin muli ang ating mga sarili bilang regalo sa Diyos. Nang sa ganon, maigbigay din po natin yung pagpapatawad, pagmamahal, pag-asa, kapayapaan dahil ikaw, release na release ka. No po, lumapit tayo sa Panginoon, kantahin natin yung sayong yakap. Hallelujah, God. Pwede ba, wag mo munang intindihin ang iyong katabi. No po, kung gusto nyo pong lumapit sa altar na nagsisimbolize, Lord, ako ang pinakamatinding handog na pwede kong ibigay. Ang buhay ko. Minsan akong nanlamig sa'yo. Minsan akong nakalimot sa'yo. Minsan ko nakalimutan ang halaga ng buhay ko. Pero ngayon, Lord, salamat. Pinaalala mo na isa palang regalo ang buhay ko na meron. Pinatawad, binuo, pinagaling, pinagpala. Hallelujah, God. Come, Holy Spirit. Oh, Jesus. Come, oh God. Come, oh Lord. Naririto po kami, oh God. Inihahandog namin ang aming mga sarili sa iyo. Sige po, kung gusto niyo pong ihandog ang inyong sarili sa Diyos. Lord, naririto ako. Walang ibang naghandog ng buhay sa akin kundi ikaw. Pumunta po tayo sa harap. Ipapanalangin po namin kayo. This is all Christmas about. Recommitting ourselves to God. Giving our lives to Jesus. Honoring Jesus with our lives. Oh, hallelujah, God. Hallelujah, God. Hallelujah. O kung ngayong Pasko, dumaraan ka ng mga pagsubok. Kapatid, huwag kang susuko. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Halika, pumunta ka sa harap. Ipapanalangin ka namin kasama ng mga leaders. Oh, hallelujah. Come on. Oh, yes, God. Sige, let's pray. Oh, shikiraba, papa. Oh, yes, God. Here are we, God.
Panginoon, ang sarili ko sa'yo. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, Yes, Jesus. naman ang puso ko ikaw. Sige po. Yung mga nasa upuan, taasan natin siya ng kamay. God, salamat. Hindi man ako karapat, dapat hindi man ako sapat. Pero minahal mo ako. Salamat, Lord, na ang dumi ko, God, ibinalot mo sa'yo. Lord, punuin mo ang puso ko ng pasasalamat. Oh, Holy Spirit, sige po, tulungan natin sila. Mga leaders, tulungan po natin sila. Oh, Rasay kaya rap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 a. Oh, Holy Spirit, come, oh God. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, naman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapatay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapatay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sige po, walang manonood. Just focus on the Lord. Just focus on the Lord. Oh, yes, God. Oh, Shikia Rabase. Lord, right now, wala kang lalagpasan. Wala kang alagpasan, oh God. Even, Panginoon, yung mga nasa upuan. Oh, Lord, let your presence, let your power, God. Oh, Lord, maranasan nilang yakap mo. Lord, yung tindi ng pag-ibig mo. Oh, God. Oh, Jesus, that indescribable love, that infallible, impartial gift. Come, oh God. Oh, raise hope. Hope, oh God. Oh, Sharabasanta, Rabasanta. Pag-ibig mo sa Oh, Jesus. sapat. Oh, yes, God. Yes, Lord. Oh, yes, God. Oh, Lord, this is our prayer, God. Ano man ang nakita mo sa amin, Lord, inibig mo kaming bugbuo. Hindi mo kami tinanggihan. Kahit ano man yung madilim naming nakaraan, Lord, binalot mo kami. Oh God, ng iyong kalwalhatian, ng iyong biyaya, ng iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Oh, you are our indescribable love. Oh, Lord. Oh, thank you, God, for this precious gift. Costly, Panginoon. Oh, Lord, we will tell about you to others. Oh, Jesus. Oh, yes, God. Oh, yes, Lord. Kumilos po kayo, Panginoon. Oh, yes, God. Oh, Shira pa 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 pa. Oh, yes, God.
Pour out, pour out, pour out, God. Oh, yes. Shikira bababababa. Sige po, yung mga nasa upuan, you can grab a partner. You can pray together. God, oh, Christmas is all about you. You are the center. You are the reason of this month, this celebration, this festive, oh God, event. Oh, yes, Lord. Oh, God, the person whom I am holding, God, ma-release ang kapangyarihan mo. Ma-release ang biyaya mo. Ma-release ang pag-asa mo. Ma-release ang kaligayahan mo. Ang kagalakan mo. Sige po, minister to one another. Pray for one another. Oh, maging daluyan tayo. A vessel of His grace. A vessel of His love. Oh, yes, God. Sa iyong iyakan, ako'y pinapilitan. Sa iyong awa, naman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako kapag pag-ibig mo sa akin ay sapat. Thank you, Jesus. You're the God of restoration. Oh, hallelujah, God. Lahat kami ay produkto, Panginoon, ng kamatayan mo sa cross. Kaya kami nandito. Oh, hallelujah, God. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, palakpak yan para sa Diyos. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen.